Nagsimula ang lahat noong isang maulang hapon habang naglilinis ako ng bodega sa likod ng bahay ng lola ko. Ang hangin ay malamig at tila punong-puno ng alingasngas ng mga alaala ng nakaraan. Sa bawat kahong binubuksan ko, natutuklasan ko ang mga lumang gamit na tila nakakalimutan na ng panahon, mga kupas na damit, basag na laruan, at mga lumang aklat na amoy amag. Ngunit sa ilalim ng isang kahon na halos magiba na sa kalumaan, may nakita akong isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang lumang litrato. Pinunasan ko ang alikabok na nakatapal sa salamin ng frame nito at doon ko unang nakita ang imahe. Sa litrato, may isang grupo ng mga tao na nakatayo sa harap ng isang bahay na gawa sa kahoy. Ang lugar ay parang nasa probinsya, malawak ang bakuran, may mga puno ng mangga sa likuran, at ang kalangitan ay malinaw, walang bakas ng ulan. Ngunit ang hindi ko maialis ang tingin ay ang isang lalaki sa gitna ng larawan. Siya ang pinakamalapit sa kamera, nakasuot ng barong, nakangiti ng bahagya. Ang nakakapagtaka, ang mukhang iyon ay aking mukha. Hindi ito imposible. Sa unang tingin, akala ko isa lang itong biro. Baka kamukha ko lang o isang pagkakahawig na pangkaraniwan. Ngunit habang tinititigan ko ang larawan, mas lalo akong nakukumbinse. Ang hugis ng kanyang panga, ang pagkurba ng kanyang ilong, maging ang maliit na peklat sa gilid ng kanyang kilay, lahat ng yon ay eksaktong katulad ng akin. Parang ako talaga ang nasa litrato. Ngunit ang problema, ang litrato ay mukhang napakaluma. Ang kulay nito ay sepia at ang estilo ng pananamit ng mga tao ay tila mula pa noong panahon ng mga Kastila. Nagsimula akong kabahan. Ang pakiramdam ay parang may mabigat na bagay na nakapatong sa dibdib ko. Sino ang lalaking ito? Bakit siya mukhang ako? At bakit nasa bodega ng lola ko ang litrato? Hindi ko mapigilan ang sarili kong magtanong sa lola ko ng hapong iyon. Nang makita niya ang litrato, bigla siyang natigilan. Hindi ko maipaliwanag ang ekspresyon sa mukha niya. Parang may gulat, takot, at lungkot na nagsama-sama sa iisang saglit. "Saan mo nakuha yan?" tanong niya, halos pabulong. Ang tinig niya ay nanginginig at ang mga mata niya ay tila bumabalik sa isang alaala na matagal na niyang inilibing. "Sa bodega, sa ilalim ng mga lumang kahon." Sagot ko. "Lola, sino ba ang lalaki sa litrato? Bakit parang ako ang nasa litrato?" Hindi niya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa akin ng matagal na parang sinusuri niya kung dapat niya bang sabihin ang alam niya. "Sa wakas," sinabi niya, "hindi mo siya kilala, pero kilala ko siya. Iyan si Gabriel." "Gabriel? Sino siya?" Tanong ko, mas lalong nalilito. Huminga ng malalim ang lola ko bago sumagot. "Siya ang lolo mo, pero hindi mo siya tunay na lolo. Hindi siya ang asawa ko. Siya ang unang lalaking minahal ko bago pa ang lahat." Napuno ng katahimikan ang pagitan namin. Hindi ko inaasahan ang revelasyon na yon. Ngunit mas lalong gumulo ang isip ko nang idugtong niya. At kung ano man ang nangyari kay Gabriel, hindi ko na kailanman gustong maalala. May mga bagay na mas mabuting hindi na hinahalukay. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga salitang yon ay nag-iwan ng kakaibang bigat sa akin. Parang may anino na bumalot sa kwento ni Gabriel. Isang anino na hindi ko maintindihan. Sa gabing yon hindi ako nakatulog. Nakatitig lang ako sa litrato. Pinag-aaralan ng bawat detalye. Bawat sulok ng imahe ay tila may sikretong nakatago, ngunit walang sagot na lumilitaw. Kinabukasan, napagdesisyonan kong magtanong sa iba pang kamag-anak. Kinausap ko ang mga tita ko, ang mga pinsan, kahit ang mga matandang kapitbahay. Ngunit parang may pader na pumipigil sa kanila na magkwento tungkol kay Gabriel. Karamihan ay nagsasabi lang na mabuting tao siya, pero mahirap ang naging buhay niya. Wala akong makuhang konkretong sagot, lalong tumindi ang pagkabahala ko. Sino ba talaga si Gabriel at bakit parang may nakakatakot na kwento sa likod ng larawan? Isang gabi, habang nakaupo ako sa sala at iniisip kung ano ang dapat kong gawin,
Biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Ang paligid ay nabalot ng dilim at ang tanging naririnig ko ay ang malakas na ulan sa labas. Tumayo ako para hanapin ang kandila, ngunit habang naglalakad ako sa dilim, may narinig akong kakaibang tunog. Isa itong mahina, halos pabulong na pag-iyak. Nanggagaling ito sa bodega. Nanindig ang balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ang tunog na yon ay tila nag-uudyok sa akin na lumapit. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng bodega at sa loob ay naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumalot sa buong katawan ko. Walang tao sa loob, ngunit ang tunog ng pag-iyak ay naroon pa rin. Sa gilid ng bodega, nakita ko ang litrato ni Gabriel nakapatong sa lamesa. Ngunit hindi na siya nakangiti sa larawan. Ang mukha niya ay tila nagbago. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin, malalim, puno ng galit. Napaatras ako. Ang dibdib ko ay bumilis ang paghinga at ang pawis ko ay bumagsak sa noo ko. Hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari iyon, ngunit alam kong may kakaibang nangyayari. Bago ako makalabas ng bodega, biglang may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Paglingon ko, wala akong nakita. Pagpasok ko sa bahay, nanatili ang bigat ng larawan sa aking isipan. Ang punit na gilid nito ay tila may hinanakit at ang luma nitong kulay ay parang sumisigaw ng mga lihim na matagal nang nakabaon. Hindi ko pa rin maialis sa isip ang nakakatakot na katotohanan. Ang lalaking nasa litrato ay ako. O kung hindi man ako, isang mukha na kahawig ko ng perpekto. Ang mga mata, ang hugis ng panga, pati na ang maliit na peklat sa gilid ng labi. Hindi ito maaring simpleng pagkakahawig. Isa itong salamin ng isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Binuksan ko ang ilaw ng sala at inilapag ang larawan sa mesa. Ang lamig ng gabi ay dumagdag sa bigat ng damdamin ko. Pilit kong iniisip kung paano ito posible. Hindi ko maalala na nakuhanan ako ng ganitong litrato. Bukod pa rito, ang damit na suot ko sa larawan, isang lumang barong na tila mula pa noong panahon ng digmaan, ay hindi ko kailanman isinusuot. Sino ang kumuha nito? Kailan? At bakit? Pilit kong inalala ang mga kwento ng lola ko noong bata pa ako. Sabi niya, ang ating kaluluwa raw ay hindi lubusang nawawala. May mga pagkakataon na bumabalik ito sa iba't ibang anyo. Natawa lang ako noon sa mga ganitong usapan, pero ngayon, tila nagiging makatotohanan ng lahat. Posible bang may bahagi ng nakaraan na bumabalik sa akin? O baka naman isa lang itong biro ng kung sino man? Pero sino ang magkakaroon ng ganoong intensyon? Hindi ko alam. Pumikit ako at huminga ng malalim. Hindi ako papayag na balutin ako ng takot. Kailangan kong malaman ang sagot. Kinuha ko ang cellphone ko at sinubukang i-research ang mga detalye ng larawan. Napansin kong may maliit na marka sa sulok nito. Isang pangalan na halos hindi mabasa dahil sa kalumaan. Antonio R. Sino si Antonio? Ang pangalan bang ito ay may koneksyon sa akin? Hindi rin ako sigurado, pero nararamdaman ko ang kakaibang pagkakabit ng pangalan sa aking pagkatao. Sa kabila ng pagkalito, may isang bagay na tila tumatawag sa akin, parang may bulong na nagmumula sa larawan. Hindi literal, pero nararamdaman ko ito, isang puwersa, mahina ngunit tiyak. Kinuha ko ang larawan at tumingin muli. Sa likod nito, may nakasulat na petsa. Abril 1942. Napapikit ako ng mariin. Ano ang kahulugan ng petsang ito? Bakit tila napakalayo nito sa panahon ko ngayon? Sa gitna ng pag-iisip, biglang may kumalabog mula sa likod ng bahay. Tumayo ang mga balahibo ko sa batok. Walang tao sa bahay maliban sa akin. Humakbang ako ng dahan-dahan papunta sa kusina. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko alam kung ang tunog ay mula sa hangin o kung may kakaibang presensya na narito. Tumutok ang mata ko sa madilim na sulok ng kusina. Wala akong nakita, pero ang pakiramdam na may nanonood sa akin ay hindi maalis. Bumalik ako sa sala. Nang muli kong tingnan ang larawan, parang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ko sa litrato. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang,
Pero ang dating tahimik na ngiti nito ay tila naging malamig. Ang mga mata, na dati mukhang buhay, ay nagmistulang blangko. Napaatras ako, at ang puso ko'y bumilis ang tibok. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari, pero isa lang ang sigurado. Ang larawang ito ay hindi ordinaryo. Nagdesisyon akong tawagan ng kaibigan kong si Marco. Mahilig siya sa mga misteryosong kwento at paranormal na bagay. Siguro, matutulungan niya ako na maintindihan ang sitwasyon. Pagkatapos ng ilang ring, sinagot niya ang tawag. "Marco, kailangan kita dito," sabi ko, pilit na inaayos ang boses ko kahit nanginginig ako. May nakita akong bagay na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito normal. Hindi na siya nagtanong pa. Sinabi niyang pupunta siya agad. Habang naghihintay ako, muling bumalik ang tunog mula sa likod ng bahay. Ngayon, mas malakas. Parang may kung anong gumagalaw. Lumapit ako sa bintana at tinangkang silipin kung ano ang naroon. Sa dilim, may nakita akong anino. Isang figura na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maaninag ang mukha, pero sigurado akong may tao roon. "Hoy!" Sigaw ko. Pilit na pinapalakas ang loob ko. Walang sagot. Ang anino ay nanatiling nakatayo lamang, hindi gumagalaw. Bumalik ako sa sala, ang puso ko'y kumakabog sa kaba. Nang tingnan ko ulit ang larawan, napansin ko ang isang bagay na hindi ko napansin kanina. Sa likod ng lalaking nasa litrato, may pamilyar na lugar. Isang lumang bahay na parang nakita ko na dati. Biglang tumunog ang pintuan at dumating si Marco. Agad kong pinakita sa kanya ang larawan. "Pare, tingnan mo ito." Sabi ko, halos nanginginig ang kamay ko. Tiningnan niya ang litrato at sa isang iglap, nanlaki ang mga mata niya. "Alam ko kung saan ang bahay na ito," sabi niya. Ang boses niya ay puno ng tensyon. "Ito ang bahay sa dulo ng bayan, yung matagal nang abandonado. Pero may kwento ang lugar na yon. Sinasabi nilang may nangyari roon noong digmaan. Isang napakasakit na trahedya." Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin. Pero bago pa ako makapag-isip, biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Ang paligid ay nabalot ng kadiliman. At sa likod ng sala, may narinig akong boses. Isang bulong na tila nagmumula sa ibang mundo. Sa pagbalik ko sa lumang bahay ng lola ko, ang bawat sulok nito'y tila sumisigaw ng mga alaala na matagal nang naabo. Ang kahoy na sahig ay may tunog na parang mga hikbi ng nakaraan sa bawat yapak ko. Ang amoy ng lumang pintura ay pumukaw sa ilong ko, na para bang pinipilit akong pumasok sa isang mundo na matagal ko nang iniwasan. Isang kahon ang nahanap ko sa ilalim ng lumang aparador, madumi, punit, at halos bumigay na ang mga gilid nito. Sa loob, nakita ko ang lumang larawan, ang larawan na nagpabago sa lahat. Ang larawan ay malabo, punit sa gilid, pero sapat na para makita ang hugis ng mukha ng isang lalaki. Hindi ko napigilan ang paghinga ko nang masilayan ng lalaking iyon. Ako. Hindi posibleng ako. Pero ang mga mata, ang ngiti, ang hugis ng mukha, lahat ay walang duda. Sa likod ng litrato, may malabong sulat na tila nagbabanta ng mga sagot na hindi ko handang malaman. Enero 1945. Ang araw na lahat ay nawala. Sinubukan kong alisin ang ideya na ako nga iyon. Siguro kamukha ko lang. Bulong ko sa sarili. Pero ang puso ko'y bumibigat sa bawat segundo. Hindi ko na malayang pinipisil ko na pala ang litrato, na parang pilit kong pinipiga ang mga sagot mula sa papel. Sa simula, wala akong naramdaman, kundi takot. Pero nang tumitig ako ng mas matagal, tila may kung anong pamilyar na damdamin na bumalot sa akin. Pait, galit, lungkot. Hindi ko maipaliwanag, pero ang mga damdaming iyon ay parang hindi akin. Parang hiniram mula sa kung sino man ang nasa litrato. Habang hawak ko ang larawan, may narinig akong mahinang kaluskos sa likod ko. Napalingon ako. Tumigil, pero wala akong nakita. Ang mga bintana ay sarado, ang pinto ay nakalapat. Ang bahay ay tahimik, pero ang puso ko'y tila may naririnig na hindi ko mawari.
Nagmulat ako ng mata ng mas malalim, parang may kunot sa noo ng mundo, at ang liwanag mula sa bintana ay tila nagdilim ng bahagya. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang yon o kung talagang may kakaibang nangyayari. Nang bumalik ang tingin ko sa litrato, napansin ko ang isang detalye na hindi ko napansin kanina. Sa likod ng lalaki sa litrato, sa likod ko, may anino. Hindi ito ordinaryong anino. Tila hugis tao ito. Pero wala namang ibang tao sa litrato maliban sa akin. Ang anino ay nakatingin. Sa akin ba? O sa kung sino man ang kumuha ng litrato? Ang malamig na hangin ay dumampi sa batok ko. Kahit na walang bintanang nakabukas, bigla akong napabalikwas, inilapag ang litrato at pilit na pinakalma ang sarili. Pero ang tanong ay nanatili. Ano ang koneksyon ko sa larawang ito? Hindi ko mapigilan ang pag-usisa. Binuksan ko ang kahon ng mas malalim at doon ko nakita ang iba pang bagay. Isang lumang relo, basagang salamin, isang maliit na piraso ng tela, tila mula sa barong, at isang sulat, nakatiklop ng maayos. Nanginginig ang kamay ko nang buksan ang sulat. Ang tinta ay lumana, halos hindi mabasa, pero sapat na ang nakita kong mga salita para magpatibok ng mabilis ang puso ko. Hindi mo sila nailigtas. Ang lahat ng ito ay dahil sa'yo. Tumigil ang mundo. Sino ang tinutukoy ng sulat? Nailigtas mula saan? Sa anong dahilan? Hindi ko alam kung bakit. Pero ang bawat salita ay parang tumutusok sa dibdib ko. May bahid ng pagkakasala na parang ako ang may kasalanan. Pero hindi ko maintindihan kung bakit. Ang mga tanong ay umikot sa utak ko, habang ang titig ko sa larawang yon ay lalong nagiging mabigat. Ang mga mata ng lalaki sa litrato. Ang mga mata ko ay tila may kwento, kwentong puno ng sakit. May biglang tunog mula sa itaas, isang malakas na lagabog. Ang kahoy na kisame ay umingit, at ang alikabok ay bumagsak mula sa itaas. Hindi ko alam kung may bumagsak na gamit o kung may gumalaw, pero ang buong katawan ko'y nanigas. Tumingala ako, pero walang makita. Ang hagdanan papunta sa ikalawang palapag ay tila nag-aanyaya, pero may kung anong bumubulong sa akin na huwag umakyat. Hindi ko alam kung takot o pangamba ang nararamdaman ko, pero ang mga paa ko'y kusang gumalaw. Habang paakyat ako, parang biglang bumigat ang paligid. Ang bawat hakbang ko ay parang may kaluskos sa likod, pero wala namang tao doon. Umabot ako sa kwarto ng lola ko, ang kwarto na lagi niyang sinasabing bawal pasukin. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sa loob, ang liwanag ay malabo at ang amoy ng lumang kahoy ay mas tumindi. Sa gitna ng kwarto, may lamesa at sa ibabaw nito ay isang lumang album. Ang album ay nakabukas at ang unang pahina ay may litrato. Nanginginig ang kamay ko nang kunin ang album. Ang litrato ay hindi na ako ang nasa harap. Isang babae ang naroon, nakangiti, pero ang nangiti ay tila may lungkot. Sa likod ng litrato, may parehong anino, ang aninong nakita ko kanina. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat, "Siya ang iyong huling pagkakamali." Ang dibdib ko'y bumigat, parang binagsakan ng mundo. Sino ang babaeng ito? At bakit may ganoong mensahe? Naputol ang pag-iisip ko nang biglang bumukas ng malakas ang pinto sa likod ko. Napalingon ako at doon ko nakita ang isang figura. Ang lalaking nasa litrato, ako. Subalit hindi siya nag-iisa. Sa likod niya, ang anino ay gumalaw, humiwalay, at tila umabot sa akin. Napatigil ako, hindi makagalaw, habang ang figura ay lumapit, at ang anino ay parang pader ng kadiliman na handang lamunin ako. Bago ako tuluyang mawala ng ulirat, narinig ko ang bulong mula sa figura. Hindi ka makakatakas. Nagising ako sa tunog ng ulan na tumutuktok sa bintana ng silid. Ang lamig ay tila gumagapang sa aking balat, ngunit hindi iyon ang dahilan ng panginginig ng aking katawan. Sa ibabaw ng mesa, nandoon pa rin ang lumang larawan na natagpuan ko sa lumang baul ni Lolo. Isang punit na litrato na tila nagtatago ng mga kwento na matagal nang nalibing sa lupa. Hindi ko pa rin maialis sa isip ang mukha sa litrato.
Ang lalaking naroon, suot ang lumang barong na tila mula pa noong panahon ng digmaan, ay ako. Hindi lang hawig, ako mismo. Ang mga mata, ang hugis ng panga, ang paraan ng pagkakangiti ng bahagya. Ngunit alam kong imposibleng ako yon. Ang litrato ay higit na matanda kaysa sa edad ko. Sinubukan kong huwag pansinin ito. Sinabi ko sa sarili ko na baka nagkataon lang, isang kakaibang pagkakahawig. Ngunit habang tumatakbo ang oras, lalo kong nararamdaman ang bigat sa dibdib ko. Tila may isang bagay na gustong kumawala. Isang alaala na pilit bumabalik, ngunit hindi ko maabot. Naputol ang pag-iisip ko nang biglang kumulog. Tumayo ako at isinara ang bintana. Sa paglingon ko, napansin kong ang litrato ay hindi na nasa mesa. Napakunot ang noo ko. Alam kong nilagay ko yun doon kanina. Sinuyod ko ang buong silid, sa ilalim ng kama, sa tabi ng aparador. Kahit sa likod ng pinto, wala. Pero nang bumalik ako sa mesa, naroon na ulit ang litrato. Punit pa rin. Ngunit ngayon ay may bahid na parang dugo sa gilid. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag. Pero parang may bumubulong sa likod ng utak ko, isang tinig na hindi ko marinig ng malinaw. Lumapit ako sa litrato at nang hawakan ko ito, parang may dumaloy na malamig sa aking mga daliri. Napapikit ako saglit dahil sa kakaibang sensasyon. Pagdilat ko, ang paligid ko ay nagbago. Hindi na ako nasa silid ko. Nasa gitna ako ng isang malawak na palayan. Ang hangin ay amoy lupa at bulok na kahoy. Ang langit ay kulay abo at ang paligid ay tahimik, masyadong tahimik. Tumingin ako sa aking mga kamay. Hawak ko pa rin ang litrato. Ngunit ngayon, buo na ito. Ang punit na bahagi ay parang hindi kailanman nangyari. Ang lalaking nasa litrato ay nakatingin diretso sa akin. Ang ngiti nito ay masyado ng pamilyar. Narinig ko ang tunog ng sapatos sa likuran ko. Napalingon ako at nakita ang isang grupo ng mga sundalo, suot ang lumang uniforme ng mga Amerikano. Nakatingin sila sa akin, ngunit parang hindi nila ako nakikita. Isa sa kanila ang may hawak na lumang mapa at tinuturo ang direksyon sa iba. Sa likod nila, may isang lalaking nakatayo. Ako. Hindi ko maipaliwanag ang nakikita ko. Ang lalaking iyon, ang bersyon ko mula sa litrato, ay nakatingin sa akin na para bang alam niya kung sino ako. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko maintindihan kung ano ang kanyang sinisisi sa akin. Napaatras ako, ngunit sa bawat hakbang ko, parang mas lumalapit siya. Biglang dumilim ang paligid. Ang mga sundalo ay nawala. Ngunit ang bersyon ko na nasa litrato ay nanatili. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na nagbabaga. Gusto kong tumakbo, ngunit hindi ko magawa. Ang mga paa ko ay parang nakabaon sa lupa. Nang siya ay nasa harap ko na, sinabi niya sa akin ang mga salitang nagpatigil sa tibok ng puso ko. Bakit mo ako iniwan? Ang tinig niya ay parang echo sa loob ng ulo ko. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Sino siya? Bakit niya ako sinisisi? Ngunit bago ko pa masagot ang mga tanong na yon, naramdaman kong may bagay na dumaan sa likod ko. Paglingon ko, isang anino ang nakita ko. Hindi tao, ngunit hindi rin hayop. Ang hugis nito ay parang nilalang mula sa bangungot. Ang mata nito ay pula at ang nangipin nito ay matalim na parang patalim. Bigla akong hinila ng bersyon ko mula sa litrato. Tumingin siya sa akin. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang sakit sa dibdib ko. Parang tinutusok ako ng libu-libong karayom. Napasigaw ako, ngunit walang tinig na lumabas sa bibig ko. Ang huling bagay na narinig ko bago ako muling bumalik sa aking silid ay ang bulong ng bersyon ko. Isang babala na hindi ko makalimutan. Ang bangungot ay hindi nagtatapos kapag gumising ka. Nang bumalik ako sa silid ko, hawak ko pa rin ang litrato. Ngunit ngayon, ang larawan ay iba na. Ang lalaking nasa litrato ay hindi na ako.
Ang mukha niya ay isang pamilyar na anino, ang nilalang na nakita ko sa palayan. Ang ngiti nito ay puno ng pananakot at ang mga mata nito ay diretso ang tingin sa akin. Parang hindi ako makakatakas. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako ligtas. Pagkatapos kong makita ang litrato, hindi na ako mapakali. Ang luma at punit na larawan na nasa sulok ng lumang kahoy na baul sa bahay ng lola ko ay tila may buhay na sinusubukang kumawala. Ako ang nasa litrato. Walang duda. Parehong-pareho ang hugis ng mukha, ang mga mata, pati na rin ang tahi sa kilay na nakuha ko noong ako'y bata pa. Ngunit imposible. Ayon sa petsang nakasulat sa likod ng litrato, ang larawan ay kuha noong 1923. Paano? Ilang gabi akong hindi makatulog. Pabalik-balik sa isip ko ang imahe ng sarili kong mukha sa litrato. Ang suot ko roon ay tila pandigmang uniforme. Lumang estilo, may mga palamuting hindi ko kilala. Sa likod ko sa litrato, may isang gusali, yari sa bato, mataas ang harapan, at may mga haliging tila Greek. Hindi ko rin yun matukoy. Nang tanungin ko si Lola kung kanino ang litrato, ngumiti lang siya ng misteryoso. Iyan ang tanong na matagal nang walang sagot. Sabi niya, baka ikaw ang makahanap. Kahit magulo ang isip, sinubukan kong maghanap ng impormasyon. Nagpunta ako sa lokal na aklatan, nagbasa ng mga lumang dokumento, at nagtanong-tanong sa mga historian. Ngunit ang lahat ng iyon ay parang pagtapak sa madilim na kwarto. Walang sagot. Sa tuwing tinititigan ko ang larawan, palalim ng palalim ang nararamdaman kong koneksyon. Sa huli, napilitan akong tanggapin na baka mas malalim pa ang issue kaysa sa inaakala ko. Isang gabi, nagising ako sa isang panaginip. Sa panaginip na yon, nasa isang malawak na field ako ng putikan. Mga sigaw ang naririnig ko sa paligid at amoy pulbura ang hangin. Ang mga tao'y tumatakbo. May mga baril, may mga nakahandusay na duguan. Nasa gitna ako ng kaguluhan, habang tanga ng sariling baril na hindi ko alam kung paano nagkaroon ako. Paglingon ko sa likod, naroon ang gusaling nakita ko sa litrato. Ang parehong gusali na hindi ko kilala, ngunit parang napakapamilyar sa akin. Biglang lumapit sa akin ang isang lalaki. May sugat siya sa balikat, duguan, at halata ang takot sa kanyang mukha. Huwag kang magpapakita kay Sis is Delacroix. Shhh! Papatay ka niya. Anya habang hinahabol ang hininga. Hindi ko kilala ang pangalang yon, ngunit parang alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Ang bigat ng pangalan sa aking isipan, parang may malalim na koneksyon. Bago ako makasagot, narinig ko ang tunog ng mga putok. Tumakbo ang lalaki at iniwan akong mag-isa sa gitna ng kaguluhan. Nagising akong pawis na pawis, hingal na hingal, at nanlalamig ang buong katawan. Hindi iyong karaniwang panaginip. Parang naramdaman ko ang lahat. Ang hangin, ang putok, ang takot. At ang pangalang yon, Tikisaka Delacroix Batwa. Hindi ko siya kilala, ngunit parang may anino siyang nakatago sa likod ng bawat sulok ng litrato. Nang muli kong titigan ang larawan, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita dati. Sa sulok ng litrato, halos natatakpan ng punit, may nakaukit na pangalan. Sa liwanag ng lampara, binasa ko ang mga nakasulat, Latte de la Croix. Tumayo ang balahibo ko. Ang pangalang yon. Ang pangalang sinabi sa akin sa panaginip. Narito mismo. Sino siya? Bakit tila may koneksyon kami? Ang mga tanong ay bumalot sa aking isipan, ngunit hindi ko alam kung paano sisimulan ang paghahanap ng sagot. Pumunta ako sa internet, naghanap ng mga pangalan, at sa wakas, may isang lumabas. Isang opisyal noong ikalawang digmaang pandaigdig. May litrato rin siya sa isang lumang artikulo. Nang makita ko ang mukha niya, halos mabitawan ko ang telepono. Ang mga mata niya, ang mga mata ni Delacroix, ay parang ako. Hindi lang yon. Ang hugis ng mukha, ang ekspresyon, ang lahat ay parang salamin ng sarili ko. Sa kabila ng takot, mas lalo akong naging determinado. Kailangan kong malaman ang koneksyon namin. Sino siya?
Paano kami magkatulad? At bakit parang ang anino niya ay sumusunod sa akin? Nagdesisyon akong bumalik sa bahay ng lola ko upang muli kong suriin ang baul. Baka may iba pang bagay na makapagbigay liwanag sa misteryo. Nang makarating ako roon, binuksan ko ang baul nang may kaba. Ang litrato ay naroon pa rin, ngunit may isang bagay na hindi ko napansin dati. Sa ilalim ng litrato, may isang maliit na sobre. Binuksan ko ang sobre at naroon ang isang sulat. Luma, kupas, at halos hindi mabasa ang tinta. Ang nakasulat ay isang babala, isang pakiusap. Huwag kang maghanap. Ang nakaraan ay dapat manatili sa ilalim ng lupa. Walang pangalan, walang lagda. Ngunit alam kong para sa akin iyon. Ang tanong, sino ang nagsulat nito? At bakit nila gustong itago ang nakaraan? Habang iniisip ko ang lahat ng ito, naramdaman kong parang may nakakakilabot na presensya sa bahay. Ang lamig ng hangin ay sumiksik sa akin, mas malamig kaysa dati. Sa sulok ng silid, may aninong gumagalaw. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lamang yon o kung totoo, ngunit parang may mata itong nakatingin sa akin. Napaatras ako, nanginginig. Hindi ko mawari kung ano ang nararamdaman ko. Takot, kaba, o galit. Ngunit narinig ko ang isang mabigat na boses, halos bulong. Ngunit malakas ang dating. Bakit ka bumalik? Napatigil ako. Ang boses ay hindi sa lola ko. Wala namang ibang tao sa bahay. Ngunit ang boses ay pamilyar, parang narinig ko na dati. Nang lingunin ko ang litrato, may isang bagay na nag-iba. Ang larawan ng gusali sa likod ay tila gumagalaw. Parang may apoy sa bintana nito. Parang may mga taong nagtatakbuhan. Ang larawan ay hindi na lamang larawan. Isa na itong eksena. Isang eksenang buhay, ngunit nakakulong. At sa sulok ng litrato, may isang figura na nagpakita. Hindi ko alam kung paano, pero alam ko kung sino siya. Ang lalaki sa larawan ay si Delacroix. Ngunit hindi lamang siya nakatingin. Nakangiti siya, at ang nangiti niya ay nakakatakot. Pagkatapos kong makita ang litrato, parang may kung anong malamig na kamay na sumapo sa likod ng leeg ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Isang magkahalong pangamba at pagkakilala. Sa bawat sulok ng punit na larawan, tila may mga piraso ng alaala na pilit na bumabalik, pero hindi ko masabi kung saan o kailan ko ito nakita. Ang mukha sa litrato, ang mukhang hawig na hawig sa akin, ay may suot na lumang Amerikana. Ang estilo'y tila mula pa noong unang panahon. Ngunit ang mga mata nito ay tila nagtatago ng isang lihim. Pinilit kong hindi magpatalo sa takot. Binuksan ko ang ilaw sa silid. Bagamat hindi ito nakapagpagaan sa bigat na bumalot sa akin. Nakaupo ako sa sahig. Hawak ang larawan, habang ang mga mata ko'y hindi maalis sa punit na gilid nito. Sino ang taong ito? Bakit hawig na hawig siya sa akin? At higit sa lahat, bakit parang may kurot sa dibdib ko na parang may isang bahagi ng pagkatao ko na nagising matapos makita ang litratong ito? Napansin ko ang likuran ng larawan. May nakasulat na pangalan. Mateo. Hindi ko kilala ang pangalang yon, ngunit kung bakit tila pamilyar ito sa akin ay isang tanong na hindi ko masagot. Sa ilalim ng pangalan, may nakasulat na petsa. Abril 12, 1923. Halos malaglag ang litrato sa kamay ko. Imposible. Paano maaring naroon ang mukha ko sa isang larawang halos isang siglo na ang tanda? Tumayo ako. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Ang mga mata ko'y gumala sa paligid ng silid. Tila may hinahanap. Sa bawat sulok ng bahay, pakiramdam ko'y may mga mata na nakamasid sa akin. Ang bawat tunog, ang mahinang ugong ng bentilador, ang pagkaluskos ng sahig, ay nagiging mas malakas, mas nakakakilabot. Parang may kung anong bumubulong sa akin. Isang boses na hindi ko marinig, ngunit nararamdaman ko. Muling bumalik ang tingin ko sa litrato. Napansin ko ang isang bagay na hindi ko agad nakita kanina. Ang likod ng Amerikana ng lalaki ay may isang simbolo, tila isang insignia.
Lumapit ako sa ilaw para mas makita ito ng maayos. Isang bilog na may ahas na nakapulupot sa espada. Ang simbolo'y pamilyar, ngunit hindi ko maalala kung saan ko ito nakita. Parang isang lason na unti-unting kumakalat sa isip ko ang alaala ng simbolo, ngunit hindi ko ito mabuo. Hindi ko na mapigil ang sarili. Kailangan kong malaman kung sino si Mateo. Kinuha ko ang telepono at sinubukang maghanap ng impormasyon tungkol sa petsa, sa simbolo o kahit sa pangalan. Sa unang tingin, walang lumabas na koneksyon. Ngunit sa isang website na may tala ng mga lumang dokumento, may isang artikulo tungkol sa isang insidente noong 1923. Hindi ko alam kung bakit, pero kinilabutan ako. Ang pakiramdam ko'y parang hinahatak ako ng artikulo. Pilit na tinatawag. Binuksan ko ito. Ang headline, Pagkawala ng isang lalaki sa bayan ng San Isidro, Mateo Cruz. Ang pangalan, Mateo? Ang mukha ko'y parang nanlamig. Ang mga daliri ko'y nanginginig habang binabasa ang kwento. Si Mateo Cruz ay isang guro at ayon sa ulat, misteryosong nawala matapos makita sa liwasan ng bayan. Ang huling nakakita sa kanya ay nagsabi na parang may sinusundan siyang tao, isang lalaki na hawig sa kanya. Napaatras ako sa kinauupuan ko. Ang puso ko'y bumilis. Ang paghinga ko'y naging mabigat. Paano posible ito? Ang kwentong ito'y tila isang salamin ng nararamdaman ko ngayon. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang huling bahagi ng artikulo. Ayon sa mga saksi, noong gabing nawala si Mateo, may narinig silang kakaibang tunog mula sa liwasan. Isang halakhak na hindi nila maipaliwanag kung saan nanggaling. At sa puno ng balete, sa gitna ng liwasan, may nakita silang isang punit na litrato na katulad ng hawak ko ngayon. Ang mga kamay ko'y halos hindi na maigalaw. Parang ang buong katawan ko'y naubusan ng lakas. Ang litrato na hawak ko, ang litrato ni Mateo. Ito ba ang naging susi sa pagkawala niya? At bakit nasa akin ito ngayon? Tumindig ang balahibo ko sa sunod na nabasa. Ayon sa ulat, ang litrato raw ay may sumpa. Isang sumpang nagpapakita ng mukha ng taong susunod na mawawala. Napatingin ako muli sa litrato. Ang mukha na hawig sa akin. Hindi ko na alam kung paano mag-isip. Ang mga mata ko'y hindi maialis sa mukha sa larawan, ngunit parang ang larawan mismo'y nagbabago. Ang ekspresyon ng lalaki sa litrato, ang dati tila seryosong titig, ngayon ay parang ngumingiti. Isang ngiti na may halong panunuya. Bigla, may narinig akong tunog mula sa labas ng bahay. Isang kaluskos, isang hakbang. Tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung ako'y lalabas o magtatago. Ngunit bago pa ako makapagdesisyon, ang pinto sa harapan ay marahang bumukas. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng buwan, naramdaman ko ang malamig na hangin na humahaplos sa aking balat habang nakatayo ako sa harap ng lumang bahay na tila matagal nang iniwan. Ang kahoy nitong pinto ay may mga gasgas at bitak na parang mga peklat mula sa isang madilim na nakaraan. Sa aking kamay, hawak ko pa rin ang lumang larawan. Ang parehong litrato na nagpabalik ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang bahagi ng sarili kong nakaraan na tila hindi ko dapat maalala. Ang larawan ay punit sa gilid, ngunit malinaw ang imahe. Isang lalaki, nakasuot ng itim na Amerikana, nakatayo sa tabi ng isang babae na may suot na puting bestida. Ang lalaki ay may mukha na hindi ko maitatanggi. Ako iyon. Ngunit paano nangyari iyon? Ang larawan ay tila galing sa isang panahon na hindi ko pa nararanasan. Isang panahon na hindi ko maunawaan. Ang bawat detalye ng litrato ay parang pinipiga ang aking utak. Pilit na binubuksan ang mga alaala na itinatago ng aking isipan. Pinilit kong buksan ang lumang pinto ng bahay at sa unang hakbang pa lamang, sumalubong sa akin ang amoy ng alikabok at kahoy na nabubulok. Ang sahig ay umuugong sa bawat hakbang ko at ang mga dingding ay punong-puno ng mga bakas ng panahon, mga larawan, mga kalendaryong luma at kupas.
at isang orasan na tumigil na sa pagtakbo. Naramdaman ko ang bigat ng lugar, parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa bawat sulok. Sa gitna ng sala, may isang mesa na punong-puno ng mga papel, mga sulat, mga tala, at mapa na tila nagkukuwento ng isang buhay na hindi ko kilala. Ngunit ang isang bagay ang pumukaw sa aking pansin, isang itim na kahon na nakapatong sa gitna ng mesa. Ang kahon ay may kalawang ang mga sulok, ngunit malinaw ang ukit na pangalan sa harapan nito. Hernando. Tumigil ang tibok ng puso ko. Hernando ang pangalan ng lolo ko, ngunit hindi ko siya kilala ng ganito. Sa aming pamilya, palaging sinasabi na ang buhay niya ay puno ng sikreto, ngunit walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na alamin ang totoo. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon at sa loob nito ay may isang piraso ng tela na nagtatakip sa kung ano man ang laman. Nang alisin ko ang telang yon, bumungad sa akin ang isang lumang baril at isang piraso ng papel na may nakasulat. Ang buhay na ito ay hindi ang sayo. Alamin mo kung bakit. Tumayo ang balahibo ko sa likod ng leeg. Sino ang nagsulat nito? At ano ang ibig sabihin nito? Sa tabi ng papel, may isa pang litrato. Ngunit ang litrato ay mas nakakakilabot kaysa sa nauna. Sa litrato, ang lalaki, ang mukhang ako, ay nakatayo sa gitna ng isang pangkat ng mga tao na nakasuot ng itim. Sa likod nila, may isang hukay na tila bagong hinukay. Ang lupa ay basa at ang mga mukha ng mga tao ay puno ng lungkot. Isa lang ang hindi nagbabago. Ang lalaki na kamukha ko na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha na parang walang nararamdaman. Biglang may narinig akong kaluskos mula sa itaas. Ang tunog ay parang isang yapak, mabigat at mabagal. Tumingala ako at sa kabila ng dilim, may naaninag akong anino na gumagalaw. Hindi ko alam kung anino ba yun ng tao o ng kung ano. Ang puso ko ay bumilis ng husto, ngunit sa kabila ng takot, naramdaman kong kailangan kong sundan ang tunog. Parang may magnetong humihila sa akin, isang puwersang hindi ko kayang labanan. Habang paakyat ako sa lumang hagdan, nag-iingay ang bawat hakbang ko. Sa itaas, may isang kwarto na bahagyang nakabukas ang pinto. Ang liwanag ng buwan ay pumapasok sa maliit na bintana sa loob at sa gitna ng kwarto, may isang malaki at lumang salamin. Ang salamin ay may mga bitak, ngunit malinaw pa rin ang refleksyon. Lumapit ako at nung tumingin ako sa salamin, muntik na akong mapasigaw. Hindi ako ang refleksyon. Ang nakikita ko sa salamin ay ang lalaki sa litrato. Ang lalaking kamukha ko, ngunit mas maputla, mas matigas ang mukha, at mas malamig ang tingin. Ang mga mata niya ay diretso sa akin, puno ng galit at poot. Tumigil ang mundo ko. Hindi ko maipaliwanag kung paano ito nangyari. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako o kung niloloko lang ako ng sarili kong isip. Ngunit bago pa ako makagalaw, nagsimula siyang gumalaw sa salamin. Ang refleksyon ay naglakad palapit sa akin, habang ako ay nakatayo pa rin sa harap ng salamin. Hindi ko kayang gumalaw, hindi ko kayang tumakbo. Ang mga mata niya ay tila lumulubog sa akin, pilit na ipinapakita ang isang bagay na hindi ko gustong makita. At sa isang iglap, nagsalita siya, ngunit hindi gumalaw ang kanyang bibig. Ang buhay mo ay hindi sayo. Ako ang tunay na may-ari. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa kwarto at ang salamin ay biglang nabasag. Ang mga piraso nito ay bumagsak sa sahig, ngunit ang refleksyon ng lalaki ay nanatiling nakatayo sa harap ko, hindi na sa salamin, kundi sa mismong kwarto. Tinitigan niya ako ng malalim at sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ako sa balikat. Ang huling bagay na narinig ko ay ang tunog ng baril na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sa pagbalik ko sa lumang bahay ng lola ko, ramdam ko ang bigat ng hangin. Ang bawat hakbang ko sa kahoy na sahig ay tila gumagawa ng tunog na pilit, nagpapahiwatig ng babala. Ang amoy ng alikabok at kahoy na kinain ng panahon ay bumalot sa akin.
At sa kabila ng init ng araw, naramdaman ko ang malamig na paggapang ng kilabot sa aking balat. Ang litrato na una kong nakita noong nakaraang linggo ay nasa bulsa ng aking jacket, tila isang bagay na bumigat sa akin sa tuwing dadalhin ko ito. Muling bumalik sa akin ang tanong, bakit may larawan ako sa isang panahon na hindi ko naman kailanman inabutan? Ang suot ko sa litrato ay hindi pangkaraniwan, isang barong Tagalog na tila yari sa sinaunang tela. Naroon ako, nakatayo sa tabi ng isang puno ng balete, nakangiti sa paraang hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maalala na kailanman akong nakapunta sa ganong lugar o nagkaroon ng ganong hitsura. Ang larawang iyon ang nagtulak sa akin na bumalik dito, sa bahay na naging saksi sa mga kwento ng nakaraan. Binuksan ko ang pinto ng isang silid na hindi ko pa napapasok mula nang magkaisip ako. Ang mga kwento ng lola ko tungkol sa kwartong yon ay palaging puno ng misteryo. Diyan mo mahahanap ang sagot sa mga tanong na hindi mo alam na mayroon ka. Iyon ang madalas niyang sinasabi, na parang may alam siyang hindi ko maintindihan. Sa kabila ng takot, pinilit kong itulak ang pinto. Sumalubong sa akin ang makapal na alikabok na tila matagal nang hindi nagalaw ng hangin. Sa loob ng silid, may mga lumang kahon na nakapatong sa isa't isa. Ang mga pader ay punit-punit na wallpaper at ang sahig ay puno ng bakas ng kahoy na tila kinain ng anay. Ang ilaw mula sa bintana ay bahagyang pumapasok, nagbibigay ng kakaibang liwanag na parang naglalaro sa dilim. Isa-isang binuksan ko ang mga kahon at ang laman nito ay mga lumang gamit, mga lumang damit, sulat na tila kinain na ng panahon at mga anting-anting na hindi ko alam kung para saan. Sa ilalim ng isa sa mga kahon, may napansin akong isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Hindi ito ordinaryo. May ukit ito ng simbolo na hindi ko pa nakikita. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang isang lumang diary. Ang mga pahina nito ay kayumanggina at may mga sulat kamay na tila minadali. Habang binabasa ko ang unang pahina, naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Ang unang linya ay tila isang pamilyar na boses. Kung binabasa mo ito, alam kong nahanap mo na ang litrato. Hindi ito aksidente. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko sa sandaling iyon. Ang bawat salita sa diary ay parang may koneksyon sa akin, kahit hindi ko alam kung paano. Sa mga sumunod na pahina, inilahad ng sumulat ang kwento ng isang lalaki na tila ako, pero hindi ako. Ang kanyang pangalan ay Isidro at siya ay namatay sa ilalim ng puno ng balete, ang parehong puno sa litrato. Ayon sa diary, si Isidro ay sinumpa matapos niyang pagtaksila ng isang babae na minahal niya. Ang sumpa ay magdadala sa kanya sa isang walang katapusang siklo ng pagkakakulong sa mga alaala ng nakaraan. Habang patuloy kong binabasa, naramdaman kong parang umiikot ang mundo ko. Ang bawat detalyeng isinulat ni Isidro tungkol sa kanyang buhay ay may kakaibang pagkakahawig sa akin. Mga ugali, mga desisyon, pati na ang mga lugar na hindi ko pa napupuntahan, ngunit parang kilala ko. Ang huling pahina ng diary ay nagbigay ng babala. Huwag kang babalik sa puno. Ang oras ay hindi mo kakampi. Kinilabutan ako. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit parang may ugnayan ng litrato, ang diary, at ang misteryosong puno ng balete sa akin? Hindi ko na malayang tumatakbo na pala ang isip ko sa posibilidad. Posible bang si Isidro ay isang bahagi ng nakaraan ko? Posible bang ang litrato ay isang piraso ng buhay na hindi ko matandaan? Naputol ang pag-iisip ko nang may marinig akong tunog mula sa labas ng silid. Isang mabigat na tunog, parang bumagsak ang isang bagay. Agad kong isinara ang diary at tumakbo palabas ng kwarto. Sa hallway, natagpuan ko ang isang piraso ng papel na tila nahulog mula sa kisame. Pinulot ko ito at sa likod ng papel ay may nakasulat na numero, isang petsa. Ang petsa ay eksaktong kapareho ng araw ngayon, ngunit ang taon ay 1923. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Bumigat ang hangin
at parang may mga mata na nakatingin sa akin. Tumakbo ako palabas ng bahay, pero nang makalabas ako, natigil ako sa harap ng puno ng balete na nasa bakuran. Hindi ko alam kung paano, pero parang hinihila ako ng puno. Ang ugat nito ay tila gumalaw at ang hangin ay naging mas malamig. Hawak ko pa rin ang litrato at ang diary. Sa gitna ng kaba, naramdaman ko ang isang pamilyar na sensasyon, parang déjà vu, pero mas malalim. Hindi ko napansin na unti-unti na pala akong lumalapit sa puno. At nang tumingin ako sa litrato, napansin kong may pagbabago. Ang nangiti ko sa litrato ay nawala, at ang mga mata ko ay tila nakatingin diretso sa akin, puno ng babala. Paglabas ko ng mansyon, ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may sumasakal sa dibdib ko habang binabaybay ko ang makipot na daan palayo. Ang mga punong kahoy sa paligid ay tila mga anino ng nakaraan, nakamasid, nagtatago ng mga lihim na hindi ko kayang arukin. Nasa kamay ko pa rin ang larawan, punit, luma, pero malinaw ang imahe. Ang lalaking nakangiti sa gitna nito ay ako. Ako, ngunit hindi ako. Isang bersyon ko na hindi ko kailanman nakilala, na tila hinuhugot mula sa ibang panahon. Huminto ako sa ilalim ng isang matandang puno ng nara. Ang mga ugat nito ay nakabaon ng malalim, tila hinuhukay ang kasaysayan ng lupa. Tinitigan ko ang larawan. Pilit iniisip kung paano ito nagkaroon ng anyo ko. Ang suot ng lalaki, ang damit, ang estilo, ay hindi bagay sa kasalukuyan. Mukhang dekada 70, marahil 18. Pero ang mata, ang ngiti, pati ang pilat sa kaliwang pisngi niya, eksaktong kapareho ng akin. Hindi ko magawang itapon ang larawan, kahit paramdam ko ang kilabot na dulot nito. Napansin kong may nakasulat sa likod ng litrato. Sa ilalim ng nara, 1993. Sa ilalim ng nara, napatingin ako sa paligid. Ang nara na kinatatayuan ko ngayon, ito ba ang tinutukoy? Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ko. Ang pagkakapareha ng lugar sa litrato ay hindi maitatanggi. Nag-umpisa akong maghukay gamit ang aking mga kamay. Malamig at matigas ang lupa, ngunit may kakaibang lakas akong nararamdaman. Parang hinihila ako ng kung anong puwersa. Hindi nagtagal. May naramdaman akong bagay na matigas. Isang kahoy na kahon, luma, at nabubulok na. Kinuha ko ito, dahan-dahan. Ang kahon ay may mga ukit na tila mga simbolo, mga bagay na hindi ko maipaliwanag, ngunit pamilyar sa akin sa kung anong dahilan. Binuksan ko ito. Ang laman, isang lumang relo, isang punit na piraso ng papel, at isang maliit na pulang laso. Ang relo ay tumigil na, ngunit ang oras na nakapinta sa mukha nito ay 2:03. Ang pulang laso ay tila may bahid ng dugo, ngunit ang piraso ng papel ang mas nagpatigil sa akin. Sa papel, nakasulat ang pangalang Daniel. Ang pangalang yon, hindi ko ito kilala ngunit parang may kurot sa puso ko. Biglang bumalik ang alaala. Isang piraso ng panaginip na matagal ko nang nilimot. Sa panaginip, may isang batang lalaki na tumatawag sa akin. Umiiyak, humihingi ng tulong. Daniel, ang sigaw niya. Pero bakit ngayon ko lang naalala? At bakit ganito kalinaw ang lahat? Kinuha ko ang relo, ang papel, at ang laso. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, pero alam kong hindi ako dapat tumigil. May kung anong puwersang nagtutulak sa akin na sumulong. Bumalik ako sa mansyon, sa kabila ng takot at kaba. Ang mansyon ay tahimik, ngunit hindi ito ang klase ng katahimikan na nakakapagpakalma. Ang katahimikang ito ay puno ng peligro. Parang may mga matang nagmamasid sa bawat galaw ko. Pumasok ako sa silid, kung saan ko unang nakita ang litrato. Ang mga dingding ay nananatili sa kanilang nakakatakot na anyo, puno ng mga punit na larawan. Bawat isa'y tila nagkukuwento ng madidilim na kasaysayan. Isa-isa kong sinuri ang mga litrato, hinahanap ang mga sagot. At doon ko napansin ang isang litrato sa sulok, halos natatakpan ng alikabok. Pinunasan ko ito. Ang litrato ay mas malaki kaysa sa iba. Sa gitna nito, ang lalaking kamukha ko ay nakatayo, ngunit may kasama siya.
isang batang lalaki. Ang bata ay umiiyak. Hawak ang pulang laso. Sa likod ng litrato, may nakasulat muli. Sa huling sandali, ikaw ang pumili. Biglang bumalot ang malamig na hangin sa silid. Ang mga bintana ay nagsara ng kusa at ang ilaw ay nagbago. Naging madilim. Pulang liwanag ang sumilay sa paligid. Napaatras ako, pero parang hindi ako makagalaw. Sa sulok ng silid, may anino. Hindi ko maaninag ang itsura nito, ngunit ramdam ko ang presensya nito. Parang nito ko lang naramdaman ang tunay na takot. Daniel, ang sabi ng anino. Mababa ang tinig ngunit malinaw ang bawat salita. Binalikan mo ako. Hindi ko alam kung paano sumagot. Ang boses ay tila galing sa loob ng utak ko. Parang bahagi ng sarili kong alaala. Sino ka? Ang tanong ko, nanginginig ang boses. Lumapit ang anino. Unti-unting nagkakaroon ng anyo. Ang anyo nito ay hindi tao. Tila pira-piraso ng mga alaala, mga mukha, mga lugar. Sa gitna ng anyong iyon, ang batang lalaki mula sa litrato ang lumitaw. Si Daniel. Ang mukha niya ay puno ng sakit, puno ng galit. Ikaw ang dahilan. Ang sabi niya, halos sumisigaw. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Sinubukan kong magpaliwanag, ngunit wala akong ideya kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi kita kilala. Sigaw ko, desperado. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang sumingaw ang pulang liwanag sa buong silid. Napuno ang kwarto ng mga sigaw. Hindi galing kay Daniel, kundi sa iba pang presensya. Mga sigaw ng babae, lalaki, bata. Mga sigaw ng sakit, galit, takot. Bawat tunog ay parang patalim na tumatagos sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa akin. Si Daniel. Ang mga mata niya ay puno ng luha, ngunit sa loob nito ay may nakatagong lihim. Sa ilalim ng nara, ang bulong niya. Hindi mo ako nailigtas at doon ko napagtanto ang malupit na katotohanan. Ang nara, ang kahon, ang mga alaala. Hindi ito basta misteryo. Isa itong bangungot na bumabalik. At ako, sa kung anong dahilan, ang ugat ng bangungot na ito. Bago ko pa maiproseso ang lahat, naramdaman ko ang biglaang sakit sa aking ulo. Ang mundo ay umiikot. Ang mga sigaw ay lumalakas. Hanggang sa tuluyan akong bumagsak.